tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay puri at pasalamat sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa gabing ito dahil inaranas mo sa amin, Panginoon, yung mga pag-ibig na patuloy kakaloob sa buhay ng bawat isa sa amin. Malaya kami sa gabing ito, Panginoon, na ikaw ay aming mabigyan ng papuri at pasasalamat sa mga araw, Panginoon, sa mga oras, sa maghapon, Panginoon, na aming mga naranasan, may sitwasyon man o wala, sakit o karamdaman, Panginoon. Maraming salamat dahil pinagtatagumpayan namin ito ng dahil sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil meron kami pananampalataya na ikaw lamang, Panginoon, ang siya namin palaging aasahan sa aming mga buhay. Kaya nagpapasalamat kami sa gabi ito dahil sa mga biyaya, sa patuloy na paggabay mo sa amin, Panginoon, na hindi namin namamalayan, Panginoon, yung mga oras. Pero Lord, salamat dahil palagi kang nariyan sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa aming kaisipan, Panginoon. Dahil yung kapangyarihan mo lamang, Panginoon, ang palagi nating nararanasan. O kaya sa mga oras na ito, ikaw yung mabigyan namin ng ngiti, Panginoon, sa gabi ito. At sa anuman, Panginoon, yung mga nagawa namin, Panginoon, na aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, minsan nakapagbibigyo kami, Panginoon, hindi maganda, Panginoon, Lord. Nakakaisip kami ng mali, pero ano, Panginoon, yung patuloy na pagsama mo sa amin, ako paano kami ini-spare, Panginoon, sa mga pagkakamali iyon, Panginoon, at natututo kami, Panginoon, sa mga pagkakamali. Salamat dahil pagpabilang na riyan, Panginoon, yung pagyabang mo, Panginoon, sa amin, dahil kami hinahayaan, Panginoon. Kaya maraming salamat sa patuloy na kapatawaran, hindi na po ipinagkaloob sa buhay ng bawat isa. At gabi ito, Panginoon, malaya po kami, ikaw ay aming mabigyan, Panginoon, ng pasasalamat sa aming mga buhay, Panginoon. Sa gabi ito, sa lahat po ng gagamitin mo, Panginoon, magmula sa kabuuan, Panginoon, ng gawain ito, Lord. Ikaw ang malaya, kumilos sa buhay ng bawat isa, ang banal mong presensya, Panginoon, ang siya namin patuloy na mararanasan sa aming mga buhay. Dahil noon pa man, Panginoon, patuloy pag-ibig mo sa amin, patuloy mo kami minamahal, Panginoon, patuloy na malaya kami na makakalapit, makadudulog sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang aming Diyos na mabiyaya, mapagtagumpay sa aming Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat sa mga oras na ito. Patuloy na maging sa aming mga awitin na ihanda. Alam po namin, Panginoon, na ito ay mapag-usam niyo sa iyo, Panginoon. Maging sa maghahatid, Panginoon, ng iyong banal na salita sa gabi ito. Ikaw ang malayang kumilos sa kanyang buhay, Panginoon, sa mga oras na ito. Mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, tanging salita mo lang ang aming maririnig, Panginoon. At alam po namin sa aming mga buhay, Panginoon, kami na magkakaroon ng karunungan, Panginoon, pagkakalot mo sa aming, Panginoon, sa gabi ito. Kaya kami, Panginoon, na mabako kami ng iyong banal na salita, Panginoon. Ang higit, Panginoon, ito'y aming maisabuhay, Panginoon,
yung buhay niya, balutin mo po ng banal na dugo, Panginoon, at patuloy na kagalingan yung paranas mo sa aming mga kapatiran sa mga karamdaman, mga ulo sa sipon at lagnat, Panginoon, na aming mga nararanasan, Lord. Alam po namin, ikaw yung aming Diyos na buhay na nagpapagaling, Panginoon, sa mga uwi ng karamdaman, Panginoon. Salamat dahil nagkagalingan, Panginoon, aming mararanasan sa gabi ito. Mag-isapat na sulok, Panginoon, ng iglesia ito. Ikaw ang malayang tumiro sa buhay ng bawat isa. Sa aming pong paggulog, Panginoon, di pa man namin nasasabi, nasa isip pa lang namin, Lord, meron ka na makakasabutan, Panginoon, na pagkakaloob sa amin. Kaya maraming salamat, Panginoon. Hindi ka nagkukulang sa amin, hindi ka nagpapamaya, Panginoon. Kailangan namin sa mga kapatiran namin, mga kasama ka namin na wala ka. Ikaw po ang siyang malaya mag-ingat, maggabay sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At lagi mo kami balutin, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon, sa linggo ito. At inaantay na po namin yung katagumpayan. Sa tamang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa lahat. Sa bawat isa. Amen. The Lord is faithful. The Lord is good. Anong buwan na po tayo ngayon? July. Mabilis. Parang kailan na? January. Ngayon, July na. Ilang buwan na lang po mag December na. Can't you see kung gaano kabuti ng Diyos sa buhay natin? July na ngayon, di ba? May pinagdadaanan ka ng January, February. Hello, nandito ka na sa July. Meaning na pagtagal mo yan na yan. Amen? Bigyan niyo ako natin ng palakpak ang ating Diyos. Hallelujah. Praise God. Grabe, ganun kabuti yung Panginoon. Ganun siya katakila sa buhay natin. And this is my devotion po kanina umaga. Bago po ako matulog. Kaya sa devotion ko, God reminded me once again kung gaano po kahalaga yung pagbulay-bulay ng kanyang salita. Sabi po sa awit 1, verses 1 to 3, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawain ng masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Verse 3, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Take note of this. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Amen? Sabi mo, wow. Grabe Lord, thank you po sa paalala kung gaano halaga na pag-aralan at pagbulay-bulayan ng iyong salita. Kasi tinulad po tayo sa isang puno na katabi or nakatabi ang isang batisan, meaning connected po dun sa source. So safety po sa buhay natin bilang Kristiyano na kapag connected po tayo sa Panginoon, ano man yung mga pagsubok na ating pagdaan, di ba? Dahil connected tayo dun sa source, kaya-kaya natin pagtagumpay. Amen? At kailanman hindi nagkulang na pagpalaan ka ng Panginoon. Amen po ba? Kasi nga, katuloy mo siya lagi mo siyang kasama. Amen po ba? Pwede magpalakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya ako sa ito ng awitin natin, ang kailangan lang ay baba. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sarap paling sa'yo Panginoon ang nakapagpapala lubos-lubos minsan ang kahawa pinagdatatay ang dami at sa aking pagpupuri ako'y lubos na nagtagumpay. Kailangan lang ay bawat sa pasensya ko, bawat sa iyong salita, bawat ang sekreto ko, bakit ako masaya, bawat
mo para sa iyong salita. Tulad ng isang laging uham sa'yo. Sarap-sarap balik sa'yo, Panginoon. Ang kapagpapalang lubos-lubos, minsan ang ating kaaway, pinagdagdag ng dami at sa aking pagkakala mo kapatid, ako'y lubos na nagtagumpay. Aking ang nalipapan sa pasensya mo, para sa iyong salita, para ang sekreto ko, kung bakit ako masaya, para sa pasensya mo, para sa iyong salita. Tulad ng isang laging uham sa'yo. Di sarap-sarap pa rin sa'yo, Panginoon. Ang napagpapalang lubos-lubos, minsan huwag tayo magpapadala sa away. Pinagdagdag at sa aking pagbubalik. Ika na mo, ako'y lubos na nagtagumpay. Kailangan lang ipapan sa pasensya mo, Baba, sa iyong salita. Baba, ang sikreto ko, kung bakit ako masaya. Baba, sa pasensya mo, Baba, sa iyong salita. Tulad ng isang laging uham sa'yo. Minsan ating kaaway, pinagdagdag ng dami at sa aking pagod. Come on, church! Ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ipapan sa pasensya mo, Baba, sa iyong salita. Baba, ang sekreto ko, bakit ako masaya. Baba, sa pasensya mo, Baba, sa iyong salita. Tulad ng isang laging uham sa'yo. Minsan ating kaaway, Jesus name, pinagdagdag ng dami at sa aking pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Kailangan lang ipapan sa pasensya mo, Baba, sa iyong salita. Baba, ang sikreto ko, bakit ako masaya. Baba, sa pasensya mo, Baba, sa iyong salita. Tulad ng isang laging uham sa'yo. Laging uham sa'yo. Na laging uham sa'yo. Akin lang ay Baba. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa awitin ito, Panginoon, na pinapaalalahan mo nga aking God. Kailangan po namin ay bumabad po sa iyong salita, bumabad sa iyong presensya ng mga. Alam po namin, Panginoon, na pilit na tinatangay ng kaaway yung aming puso, Panginoon Diyos, papalayo sa iyo. But thank you, Lord, for reminding us every day na kailangan po namin bumabad sa iyong presensya, bumabad po sa iyong salita, Panginoon Diyos. Hallelujah. Thank you, Father.
Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kailangan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Sa'yo kapurihan, luwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghas sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Ilipas ang kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagtiyan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig,
kilala ka sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Iba sa kalangitan ang iyong kalwalhati at kadakilaan mo'y di mapapagtiyan. Jesus, hallelujah. Oh, ikaw, dakilang ka. Oh, hallelujah. Walang isyo, mapuring isyo. Oh, muling ka, sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. Humingi ka, Hallelujah. God, thank you po, Panginoong Jesus. Sa iyong pong kabutihan sa aming buhay. Lord, sa mga pagpapala po na namin natanggap at tatanggapin pa po, Panginoon. Thank you din po, Lord, sa buhay na meron kami. Sa iyong pong pag-iingat po sa amin, Panginoon. Lord, I pray in Jesus' name sa aming mga kapatid na meron pong karagdagan. Pray, Lord, kayo po ang magpagaling sa buhay namin po, Panginoon. And sa aming mga kapatid na lumaranas po mga pagsubok right now, I pray, Lord, that you comfort them. Panginoon, kayo po magbigay sa amin ng kaaliwan, Panginoon Jesus. Salamat po sa pagiging Diyos mo sa buhay namin, sa pagiging Ama mo sa amin po, Panginoon Jesus. Na lagi po kami niyaya ng mga sitwasyon na aming buhay, Panginoon. Lagi mo nandiyan, paparamdam po, Panginoon, kasama ka namin. Hindi kami dapat makapa, hindi kami dapat matakot po, Panginoon Diyos, sapagkat ikaw na Panginoon ang siyang magbibigay sa amin ng katagumpayan. Lord, thank you. You are powerful. You're awesome, God. Walang sino man ang nakakapunday po sa inyo. Pupurihin ka sa amin. Itataas ang aming tingin po, Panginoon, sa pagpupuri, sa pagsambara sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Thank you, Father. Can we lift up our hands again to the Lord? Pwede bang itaas natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon? And buong puso ka magpasalamat sa mga nakalipas na oras sa araw nito, sa mga nakalipas na araw. Come on, church, magsabit kayo ng pasalamat sa Panginoon. Oh Lord, hindi mo ang aming pasalamat. Hindi mo ang salamat tayo mga kapatid dito, Panginoon. Tunay niya na mapalad ang taong lagi nagpapasalamat sa Panginoon. God, be blessed this day sa gabi ito. Kayo po ang kumilos. Ngayon pa ng Espiritu mo siya mangusap sa amin po, Panginoon. Ang dimigin po, Lord, ngayong salita sa gabi ito upang kausapin po kami, Panginoon. Salamat po. Angkin po namin ang tagumpay sa gabi ito. Sa iyo po ang pag-ulit, pagsapa sa pangalan ng Jesus. Amen. Mapalang gabi po sa bawat isa. Amen. Tunay po na tapat po ang ating Panginoon Diyos. Yan, sa gabi po na ito, ang aking pong ibabahagi ay pinamagatan ko po, Precept to Pray, na matatagpuan po natin sa ating reference verses na mula sa Aklat ng Awit 116 verses 1 to 13. Sige po, samahan niyo po ko sa pagbasa po ng salita ng ating Panginoon Diyos. Tayo po tayong lahat bilang paggalang sa kanyang salita. Sagot-sagutan po natin itong babasahin. Mauunang po ako sa verse 1, tapos kayo po sa 2. Then sa verse 13 po, sabay-sabay po natin siyang babasahin.
Yan, pagpupuri ng taong naligtas sa kamatayan. Verse 1, minamahal ko si Yahweh. Minamahal ko si Yahweh pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibig. Verse 3, noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan, lipos ako ng pangamba at masinhing katakutan. Sa Ginoong kalagayan, si Yahweh ay tinawag ko, at ako ay sumamo na iligtas niya. 5. Si Yahweh napakabuti, mahal niya ang katuwiran, Diyos siyang mahabagin, sa awa ay mayaman. Si Yahweh ay hiningan sa oras ng sumagpuro, o ako ay namin, iligtas niya ako. 7. Manalig ka o puso mo, kay Yahweh ka magtiwala, pagkat siya ang mabuti, hindi siya nagpapabaya. Ako'y kanyang iligtas, ako ng pamatayan, dinto sa pagkatalo at luwag ko'y pinigilan. Sa presensya ni Yahweh, doon ako mananahan, sa daigdig nitong buhay. Ate, sige po. Balikan ko lang po yung verses 9 to 10 po. Verse 9, sa presensya ni Yahweh, doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. 10, laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig, bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupi. Verse 11 po. Bagamat ako'y ako, nasasabi ko kung minsan, wala kay sa tao na dapat pagtiwalaan. Verse 12, kay Yahweh ng aking Diyos, anong aking ihahandog, sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaluhod. Sabay-sabay po tayo, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa iyong pagliligtas. Sandali po tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong banal na salita. Patuloy na hinihingi po namin ang iyong banal na spirito na siyang sumaamin, Panginoon, ng lubos po namin maunawaan ang mensahe mo para sa amin sa gabi po nito. Tago niyo po ko sa inyong banal na likuran at nawa po, Panginoon, mga salita na aking pong ihahatid ay makapagdulot sa amin ng kalakasan espiritual at kalakasan lalo na, Panginoon, sa aming buhay pananalangin. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos. Ito po ay panalangin in Jesus' name. Amen. Sige po, pwede na po tayo po. Sa mga talata po na binasa po natin, dito po naipahayag po yung pribilehiyo at kapangyarihan sa pananalangin. And yung resulta daw po nito is deliverance and yung determination natin na makapagbigay ng papuri sa ating Panginoon. So hayaan niyo po ako na sa gabi po na ito ay maibahagi ko po sa inyo yung 4 na puntos na makikita na naipakita ng salmista doon sa awit 116 kung ano nga ba ang panalangin. Yan sa English, pray. Ano pong spelling ng pray? Yan. So gagamitin po natin yung acrostic na pray para po sa ating 4 na puntos. Simulan po natin sa unang letter, P. Sabi po dyan, it's a privilege of every child of God. Sabi sa verses 1 to 2, I love the Lord for He heard my voice. He heard my cry for mercy because He turned His ear to me, and I will call on Him as long as I live. Lagi po natin tatandaan, di ba? Alam na natin to, pero minsan nakakalimutan natin na mapalad tayo kasi yung Diyos na sinasamba natin, Diyos na pinaglilingkuran natin, is just one call away. Amen? Sabi nga, it's a one prayer away lang yung ating Panginoon Diyos. Anytime, anywhere, nasaan tayo, ano man yung sitwasyon na meron tayo, pwede tayo manalangin sa ating Panginoon, tawagan natin yung ating Panginoon, at never tayo makakarinig sa Kanya na the number you are calling is currently not available. Please try your call later. Diba? Hindi naman tayo sinagot ng Lord ng ganun eh. Diba? It's a privilege for us na mga Kristiyano po na tandaan natin never naging busy ang Panginoon kapag tayo ay tumawag sa Kanya. Amen? Yan, kaya daw po at times na feeling mo parang tinutulak ka na ng
na manalangin, isipin mo itong katotohanan na to. Yan, sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, 3, go! Prayer is not a duty, it is a privilege. Amen po? Yan, privilegiyan natin yan na bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos na sabi nga malaya tayong makakatawag sa Kanya ng Ama ko. Yan, kaya lagi po natin i-grab yung opportunity and yung privilege na talagang nakakalapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Yan, pangalawa po, letter R is resorting to God's help. Yan, sabi po sa verse 3 to 4, the cords of death entangled me, the anguish of the grave came upon me. I was overcome by trouble and sorrow. Then I called on the name of the Lord. Oh Lord, save me. Yan, kapag po nasa bingit tayo ng problema, di ba parang normal naman sa atin ng mga tao na kung ano-ano talaga yung pumapasok sa utak natin. Kaya ang spiritual battlefield talaga is nasa isipan. Kung ano yung nilalagay mo sa isipan mo, doon na yun. Diba? Pero kapag doon naman tayo sa sitwasyon na to, and kagaya nung sa awit 116, diba, na nasa bingit ka na ng kamatayan, masasabi rin ba natin yung pagkulan ng sinabi ng salmista na, Oh Lord, save me. Yan. O sino yung unang tatawagin natin kapag nandoon tayo sa sitwasyon po na yun? Yan, last July 2 po, nung nauna kami na pumunta dito sa church, so ako yung nag-drive ng car, nung e-car, paahot kami sa NPC, naramdaman ko na ang hirap niyang bumatak. Though hindi naman siya ganon, yan, parang the usual lang. Pero, ayaw ko basta ano ng mga driver yun, na mararamdaman mo siya na parang nahihirapan siya. So, tinignan ko agad yung battery niya. 100% naman yung battery kasi malala ko din naman siya gamitin. 100%. Tapos, ang hirap pa rin talaga. 80%. Nag-80% bigla. So, medyo kinabahan na ako. Tapos, nag-40%. Di ko na alam yung gagawin ko. Pero nakakatuwa kasi parang nag-automatic sa utak ko na mag-hazard, itabi ko siya, tapos sabi, patayin natin yung aircon kasi naka-aircon kami datan. Hanggang nag-blink na yung zero, sabi ko, Lord, paabutin mo lang ako dito sa NPC kasi di pa paakyat pa lang po. Yung unang pag-akyat pa lang na yun sa pader, nandun pa lang kami. Ang bilis na talagang mag-zero as in parang split second, 180, 40, 0, 0, 0, 0, gumagano na siya. Sabi ko, hala, ano gagawin ko dito? Yan, pero sabi ko, Lord, paabutin mo lang kami kasi pababa naman na yung gano'n. Paabutin mo lang po kami sa church. And salamat po sa Panginoon kasi talaga nakaabot kami sa church. That time, yan, sakay ko pa sila, Tita Chris, sabi pa, matetest yung pananalangin natin, Tita. Sabi ko sa kanya gano'n. Yan, di ba? Parang tayo as Christians, diba? Hindi naman talaga tayo free dun sa mga ganong klase ng pagsubok. Talagang itetest at itetest ka eh. Sabi nga, diba, kung kailan ka malapit sa Panginoon, doon itetest yung yung faith mo, doon itetest kung gaano ka magtitiwala talaga sa Panginoon Diyos. And as Christians po, yan, the Lord did not promise us the storm-free life. Walang ganun. Walang ganun sa buhay Kristiyano. Yeah, kaya sabi dyan sa pangalawa, ay nabalik. Paano yun po sa laman? Yan, sabi dyan sa second point natin, resorting to God's help. Yung mga burdens na meron tayo, yung mga dinadala natin sa Panginoon, yan, ibigay natin yan sa ating Panginoong Diyos kasi yun yung magiging susi para magkaroon tayo ng storm-proof life. Yan, lagi na tayo yan, tumugon doon sa panawagan ng ating Panginoong Diyos. Diba sabi nga sa 1 Peter 5:7, cast all your cares on Him. Yan, diba? Biruin mo yun, ang lakas natin sa ating Panginoong Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, ang lakas mo naman kay Lord. Yan, bakit? Kasi siya mismo eh. Siya yung nagbigay sa atin, nag-alok sa atin na, anak, yung mga dala-dalahin mo, ibigay mo sa akin. Yan, so, doon pa lang, diba, assured na tayo na talaga meron at merong tutulong sa akin. Kaya hindi ako naniniwala na doon sa sinasabing, I'm alone. We are never alone. Sabi mo sa katabi mo, you are never alone. Yan, iwan ka man ang mundo na to, ang Lord never kang iiwan. Amen. Yan, next po, yan sabi dyan, prayer is bringing all your burdens to God. Yan, ibigay po natin sa ating Panginoong Diyos lahat po ng mga dala-dalahin natin. Kasi baka tayo lang naman yung gusto na mabigat. Diba?
eh gusto gumaan yan ni Lord. Doon po kung gusto mong gumaan, bigay mo na yan sa ating Panginoon Diyos. Yan. Next letter po natin is letter A. Asking God what's good for you. Sabi sa verses 5 to 6, the Lord is gracious and righteous. Our God is full of compassion. The Lord protects the simple-hearted. When I was in great need, He saved me. Yan. Nakakatawa po itong point na to kasi ako mismo i-remind ako ng Lord na huwag tayong puro hingi lang. Di ba? Pag nagpipray tayo na, Lord, pwede naman ako niyan. Di ba? Huwag tayong puro ganun. Kasi dapat po, matutunan po natin yung principle na to na it would lead us to submission. Yan, bakit? Kasi di ba kapag pinanghawakan mo na palagi na yung Lord, ano yung kalooban mo, yun yung mangyari sa buhay mo. Yan, nakakatawa po yung expression ng isang religious sector. Yung quote-and-quote ko na yung loobin nawa. Diba? So kung sila, ay na-acknowledge nila na may plano sila, yes, diba? May pinagpaplanuhan sila, may inaasam sila. Pero at the end, sasabihin nila dun sa mga messages or sa conversation na loobin nawa, diba? Ina-acknowledge nila na hindi pa rin yung plano ko yung masusunod, kundi kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. And remember po that God's will is to protect us and provide for us. Kung mothers knows best, diba, mas lalo't higit yung ating Panginoong Diyos. Walang nanaisin ang Panginoon na ikapahamak natin. Sabi nga dyan, it is to protect us and to provide for us. Kaya kailangan lang natin talaga paigtingin yung pagtitiwala natin sa ating Panginoong Diyos. Yan. And last letter po natin, Y, pakibasa na po. Amen. Yan. Pag sinabi pong yearn, ang ibig sabihin daw po nito is have an intense feeling of longing for something. Kagaya na sabi dun sa awit natin kanina, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. So dapat lagi daw po tayong ganon sa ating Panginoong Diyos na talagang kinauuhawan natin yung presensya ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga, di ba, sa kanta natin kanina, yung pagbabad sa presensya ng ating Panginoong Diyos, yun yung susi ng ating buhay Kristiyano. Sabi po sa verse 7 to 8, be at rest once more, O my soul, for the Lord has been good to you. For you, O Lord, have delivered my soul from death, my eyes from tears, my feet from stumbling. Alam naman na natin kung ano yung mga sagot ng Lord kapag tayo nagpipray. Diba? Oo, hindi, at maghintay. Pero ang tanong is, how much willing are we na i-look forward yung sagot ng Diyos dun sa mga pinapanalangin natin? Insisting ba tayo kapag tayo nagpipray na, Lord, gusto ko ngayon na. Diba, lalo ngayon sa mga Gen Alpha, gusto nila lahat immediate. Gusto lahat, instant. Wala namang ganon. Kaya ang tanong dyan, ayan, sa last na point natin is, yung kauhawan natin na ano ba yung kalooban ng ating Panginoon sa buhay natin. Gaano yung level na pinapakita natin na gano'n sa ating pananalangin. Kasi even sa mga, di ba, yung for example, dun sa mga prayers natin ng sa mga may sakit, sa karamdaman, before kasi talaga instant healing eh. Pero ngayon, di ba, it would take a process or baka may instant healing din na binibigay sa atin ng Panginoon. And even dun sa iba pang mga situation sa buhay natin. Kaya nga, again, ang tanong, gaano tayo pursigido na malaman at tanggapin din kung ano yung sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Basahin nga po natin ito. 1, 2, 3, go. Prayer is willingness to wait God for His answer. Yan. So, tandaan natin ang panutunan sa ating mga pananalangin. Yan, kapag tayo nag-pray, kaakibat niyan is tayo, gaano tayo ka-willing na hintayin ang sagot ng ating Panginoon Diyos para doon sa mga pinagpipray natin. Minsan narinig ko dito na lagi ko na lang yung pinagpipray, parang iyon na lang yung prayer request natin. Diba? Parang hindi ka ba mapapagod sa pananalangin? Again, it's our willingness to wait para doon sa sagot ng ating Panginoon Diyos sa mga pananalangin natin. Tandaan po natin na yung pananalangin po natin, ito po ay mahalagang pribilehiyo na naiuugnay po sa atin yung kabutihan at katapatan po ng ating
natin sa pananalangin, yan, binubuksan po nun yung sarili natin para matanggap natin yung maraming mabubuting bagay na inilaan ng Diyos para sa atin. Amen? Yan. And dito po ako magtatapos yan sa questions to reflect. Ano ba yung mga dapat natin i-reflect pag nilay-nilayan sa ating pananalangin? Gagamitin ko po yung acrostic na reflect. Alam nyo, tapos na. Yan. So, reflect. Yan. Una, R is relationship with God. Yan. Paano ba natin mapapalalim yung ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pagtitiwala sa Kanyang kabutihan? Sabi dyan, relationship. In any kind of relationship, you need to have time. Hindi totoo yun na fall out of love. Baka, na fall out of time ka lang. Diba? Baka nawalan ka na ng panahon. So, ganun din. So, pag nilay-nilayan natin sa 24 hours na binigay sa atin ng Panginoon Diyos, ilang percentage or ilang oras ginagamit natin, inilalaan natin sa pananalangin. Diba? Pag una-una kang Kristyano, parang kami noon, nag-ano pa kami, 3 chapters a day, naabot pa yun, nag-Jesus star pa kami, na, ang tawag dito, parang, kasi i-check ka ni pastor, i-check ka ng leader mo. So, parang obligado ka. Pero diba, sabi nga sa unang point natin kanina, prayer is a privilege. It is not a duty for us. And yung pananalangin natin, doon masusukat yung lalim din ng ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Yan. Pangalawa is expressing gratitude. Yan, sa anong paraan ba natin may papahayag yung pasasalamat sa ating Panginoon Diyos para sa Kanyang awa at pagpapalaya sa ating buhay. Yan. Kailan ba tayo huling nagpasalamat sa ating Panginoon Diyos? Salamat sa worship leader natin kanina. Pinaalalahan na tayo na magsama-sama tayo magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Pero dapat, di ba, at the very start pa lang ng araw natin, nagpapasalamat na tayo sa ating Panginoon kasi hindi naman lahat na nagigising. Di ba? Yung pagising mo pa lang sa umaga, isang magandang bagay na yun na ipagpasalamat mo sa ating Panginoon Diyos. Pangatlo is finding comfort in prayer. Yan. Paano ba tayo magiging source ng kaaliwan at ng lakas ng pananalangin natin sa oras ng problema at kawalan ng katiyakan? Madaling mag-pray kapag good ang mood mo. Diba? Pero paano tayo nag-pray kapag hindi na good, not so good na yung situation natin sa buhay? Matandaan natin mga kapatid that we could find comfort. Yan. Maranasan natin yung kaaliwan at yung kalakasan sa ating mga pananalangin. Next is listening to God's voice. Yan, paano malilinaw yung ating ugali ng pakikinig sa tinig ng Diyos at hanapin ang kanyang kalooban sa ating buhay sa pamamagitan ng panalangin. Di ba lalo natin narinig that small voice? Yan, nare-recognize ba natin yung voice na yun? Di ba sabi sa John, the sheep knows my voice. Kung ikaw ay tupa ng Panginoon, dapat hindi mo na question na, si Lord nga ba yung nagsabi mo? Di ba? Kasi lalo na kapag ang sagot sa prayer natin is yung taliwas sa gusto natin mangyari. Di ba? Konsensya ka ba o si Lord ka? Mapapatanong ng gano'n. Pero, tandaan natin na ang tunay na Kristiyano, ang tunay na tupa, alam at nakikinig sa tinig ng ating Panginoon Diyos. So, dapat po lagi natin prayer, ma-recognize natin. Hindi lang tayo basta makinig, di ba? Ma-recognize natin at sumunod tayo syempre doon sa voice na bumubulong sa atin. Yan. Next is entrusting my burden. Yan, kagaya nga po na pangalawang puntos natin kanina, resorting to God's help. Yan. Ano yung mga pasali natin na maaari natin ipagkatiwala sa ating Diyos sa pamamagitan ng panalangin? Paano ako magtitiwala sa gagawin niya sa aking buhay? Yan. Lagi lang po na hindi lang yung mga daladalahin natin, yung mga tanong natin sa buhay. Diba? Instead na i-post natin sa Facebook yan, idulog mo yan sa ating Panginoon Diyos. Ibigay mo yan sa Lord para magkaroon ka rin ng clarity and direction sa kung ano ba yung naisip ng Diyos para sa buhay mo. Next po is cultivating a prayer life. Ano yung mga kasanayan na maaari kong gamitin upang linangin ng isang pare-pareho at makabuluhang buhay panalangin? Mapalad tayo kasi, diba, sa church kapag nasa ministry ka, ito yung unti-unting dinedevelop sa iyo yung prayer, yung devotion. It would just take 30 na consistent, 30 days na consistent para
maging habit mo na yung isang bagay. Diba? So, kumbaga sa atin, hindi na siya mahirap gawin. Pero kapag nananalangin tayo, papaano pa ba natin mas makukultivate yung pananalangin natin sa ating Panginoon Diyos? And last is trusting God's goodness. Paano ko magtitiwala sa kabutihan at katapatan ng Diyos? Kahit na sa gitna ng hamon at kahirapan. Diba? Yung kabutihan ng Diyos, alam ko naranasan na ng bawat isa yun. Amen? Parang mahina yung nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Amen ba? Amen, di ba? So, tayo lang, sa atin, yung pinapaalalahan na tayo na paano pa tayo mas magtitiwala doon sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay natin. Especially, yan kagaya na sa psalm na binasa natin kanina sa kawit, na kapag nasa gitna tayo ng hamon, nasa gitna tayo ng kahirapan, is talaga mas lalo tayo magtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Yeah, para po sa prayer prompts po natin mamaya, pag-nilayan po natin, alin ba dun sa mga aspeto na to, yung dapat pa natin paigtingin sa ating buhay. Yan po sa acrostic po na reflect. Yan po. So, yun lamang po para sa gabi po na ito and sa Diyos po ang papuri para po sa kanyang mga salita. Ayan. Salamat po sa salita ng Panginoon na narinig po natin sa gabi nito. Pagpalain po ang buhay ng ating kapatid na nagbahagi ng kanyang salita. Ayan. Sa gabi pong ito, tayo po ay dadako naman sa ating mga panalangin. Ayan. Basahin ko po sa inyo ang Kawikaan 16 verse 3. Sabi po dito, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Sabi nga, ang panalangin ay nagbibigay ng katugunan at katagumpayan sa ating mga plano at kahilingan. Yan. Sa gabi po ito, yan, ay pagkatiwala po natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga kahilingan at tiyang makatatagumpay po tayo. Yan. Ito po ay ang katagumpayan na ito ay mula sa ating Panginoon. Kaya po sa gabi po ito, mag-partner na natin po tayo. Buhat po tayo natin mga partner.
ay nakapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Ganon din po, Panginoon, nakalapit kami sa iyo, naidulog po namin, naitaas po namin, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng aming mga naisip, ang aming mga plano sa buhay, ang mga ninanais po namin, Panginoon, ay naitaas po namin ito sa iyo. At ganyan din po, Lord, sa mga prayer items, Panginoon, na aming pinanalangin. Alam po namin, Panginoon, ang lahat ng ito, wala po kayong nilampasan. Kung dito, Panginoon, ay narinig niyo po ang bawat dalangin po namin sa iyo. Kaya, Panginoon, ay pa lamang, ipinagpapasalamat na namin dahil alam namin na sa tamang panahon, ang katugunan ay ipagkakaloob niyo po. Maraming salamat, Panginoon. At sa oras na ito, salamat din po sa mga patuloy na mga biyaya at pagpapala niyo po sa aming mga buhay. Kaya naman sa gabi ito ay kami po ay magbabalik ng aming mga offering, Panginoon. Basbasan niyo nga po ito upang ito po ay magamit sa iyong bahay sambahan. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa tanging makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Any special announcement po for this coming Sunday or Saturday? For everyone po, may need po kayo this coming Sunday, alaw na po hapon. For everyone, may need po kayo sa dahil po dito. Pakicheck na po yung GC po natin for other announcements, especially po sa praise and worship team. Pacheck na lang po yung ating GC po para sa practice and the worship sa natin. Salamat po. Close po tayo sa panalangin, hindi lang bawat. Nawa ang bawat isa po sa atin ay napagpala. Lumakas po tayo. Kung meron po tayong mga naging kahinaan sa ating pagpasok dito sa ating bahay sambahan, lalabas po tayo ng iglesia na taglay po natin ang kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Diyos amang banal, makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na kami po minsan pa ay inyong pong binusog ng iyong salita, na kami, Panginoon, ay nakapag-release din ng aming mga panalangin sa aming po mga prayer partner, Panginoon. Kaya salamat po sa kalayaan na meron po kami, na kami po ay makapanalangin at may dulog sa iyo ang lahat po ng aming mga kahilingan. Alam po namin, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na higit kanino pa man ang nakababatid ng laman ng aming mga puso at isipan, nang higit sa lahat na Ikaw nakakaalam ng best para sa bawat isa. Kaya patuloy na yung panghawakan po namin ng iyong mga salita, ng iyong mga pangako, at sa bawat araw ng aming buhay ay naroon na maging babad po kami sa pananalangin, maging babad po kami sa pagbabasa ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa prayer worship na ito na ginagampanan ng Panginoon ng Great Commandment Christian Church. Kaya patuloy, Lord, ng bawat isa, Panginoon, ng bawat membro ng pamilya ng Great Commandment Christian Church ay patuloy niyong pong pagpalain. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari natin hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin, sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless you.